Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa turnover ng Caliraya Botocan Kalayaan Hydropower Plant. Nasa 162,000 na pamilya sa 7 rehiyon na apektuhan ng Bagyong Basyang ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 38% increase sa lotto sales na itala ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng kooperasyon at paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Sinabi ito ng Pangulo nang pangunahan niya ang turnover ng CBK or Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Kalayaan, Laguna. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mga partnership ng pampubliko at pribadong sektor, mapapanatili ang mga serbisyong tulad ng kuryente na abot kaya maasahan at makakatugon sa pangangailangan ng mga tao. Kailangan anya ng mga kolaborasyon na magbibigay proteksyon sa interes ng publiko at magpapakita ng transparency at accountability. Sa panig naman ng gobyerno, tiniyak ni Marcos na palalakasin nito ang sektor ng enerhiya para mapakinabangan ng taumbayan. Ang CBK ay isa sa pinakamalaking hydropower facility sa Luzon na kayang gumawa ng 797 megawatts ng kuryente. Itinurn over ang CBK sa Thunder Consortium na binubuo ng Aboitiz Renewables Incorporated, Sumitomo Corporation ng Japan at J-Power, isang Japanese na electric utility company. Ayon kay Marcos, malaki ang naitutulong ng CBK sa pagbalanse ng supply at demand ng kuryente sa Luzon Power Grid. Sinabi ng Pangulo na mula sa privatization ng CBK ay nakalikom ang gobyerno ng 36.27 billion pesos na magagamit para sa mga pangangailangan ng mga tao tulad sa mga silid, aralan, kalsada at ospital. Patunay din anya ang turnover ng CBK sa pagtitiwala ng mga investors sa mga polisiya ng Pilipinas sa enerhiya, pati sa pagtrato ng gobyerno sa mga public-private partnerships. Umabot sa mahigit 162,000 na pamilya mula sa 7 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Basyang noong February 5. Sa tala ng National Disaster Reduction and Management Council or NDRRMC, umabot sa 162,501 na pamilya o katumbas ng mahigit 579,000 na tao ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 1,200 at isang barangay ang tinamaan ni Basyang sa Western, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Negros Island Region at Caraga. Mahigit 15,000 na pamilya ang lumikas dahil sa bagyo ang binigyan ng tulong sa mga evacuation center habang mahigit 7,000 ang nakatanggap ng tulong sa labas ng kanilang tirahan. Samantala, 6 sa 12 iniulat na nasawi ang kinumpirma na ng NDRRMC. 4 mula dito ay mula sa Northern Mindanao, habang 2 ay mula sa Caraga. 36 ang kumpirmadong nasaktan mula pa rin sa Northern Mindanao. 503 bahay naman ang nawasak ng bagyo sa Northern Mindanao at Caraga. Nakapagtala ang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ng 38.3% na increase sa lotto sales kasunod ng pagpapatupad sa mas mataas na minimum jackpot prices. Umabot sa 413,827,025 pesos ang kabuuang kita sa lotto simula February 1 hanggang 7 ngayong taon mula sa 299,172,920 pesos na lotto sales
ng kaparehong period noong nakaraang taon. Bukod dito, umabot din sa 10.7% ang bilang ng mga lotto ticket na nabenta noong kaparehong period, indikasyon ng mas mataas na participation ng mga manlalaro. Ayon sa PCSO, ang mga pag-unlad na ito ay dulot ng mas pinagandang value proposition ng mga lotto games kung saan maraming manlalaro ang nagkukumpetensya para sa mas malaking premyo habang patuloy itong tumataas kapag walang nananalo. Para naman kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang mataas na bilang ng mga manlalaro ay pagsuporta sa mandato ng ahensya na pondohan ang mga health at social welfare programs nito sa buong bansa. Matatandaang ipinatupad ang enhanced jackpot structure sa Lotto simula February 1 bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng PCSO na i-modernize ang sistema ng Lotto at iayon ito sa internationally accepted gaming practices. Sa balitang pangkalakalan, ilulunsad ang isang mobile soil laboratory sa Ilocos sa unang bahagi ng taon upang makapagbigay ng on-site soil testing at analysis sa mga rural areas sa probinsya. Ayon sa Regional Soil Laboratory Chemist ng Department of Agriculture Regional Office 1 na si Eileen Milaro, inaasahang nasa 2,000 magsasaka ang matutulungan ng soil lab. 3 production areas ang makikinabang kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union kung saan gagamitin ang magiging test result sa pag-update ng soil fertility map. Ang updated map ay magtuturo sa mga magsasaka kung paano gamitin ng epektibo ang mga pataba at pagandahin ang kalusugan ng lupa. Bahagi ang hakbang ng National Soil Health Program ng DA na ipinatutupad ng Bureau of Soils and Water Management na layuning paunlarin ang kalidad ng lupa at palakasin ang agricultural production. Sinusuri ng Soil Lab ang soil chemistry, physical structure, microbiology at kalidad ng tubig at nagbibigay ng rekomendasyon sa uri, dami at tamang timing ng pataba sa pamamagitan ng soil health reports at soil cards. Samantala, itatayo ang isang cattle multiplier farm sa Agri-Based Science and Technology Farm sa Aklan State University or ASU sa Banga, Aklan. May 4.5 million pesos na initial funding mula sa National Livestock Program or NLP ng Department of Agriculture. Magkakaroon ang farm ng upgraded cattle housing, breeding, waste management at research operations. Meron itong 20 capacity na binubuo ng 19 na babaeng baka at isang lalaking baka. Sa isang news release, sinabi ng DA na parte ang proyekto ng nationwide strategy ng NLP para palakasin ang livestock production systems, pigilan ang pagbaba ng lokal na produksyon ng baka at mabawasan ang pagdidepende ng bansa sa imported na baka. Ayon kay Project Leader Professor Maria Rema Lauron, napili ang ASU bilang partner sa programa dahil sa matatag nitong Animal Science Program, technical expertise at subok na kapasidad sa research at extension services. Magsisilbian niya ang farm bilang living laboratory na magbibigay ng hands-on experience para sa ikauunlad ng livestock management, animal health at sustainable na farming practices. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.